kabataan ang pag-asa ng bayan. Kitang-kita ito sa mga estudyanteng dumaraan sa matinding paghihirap para lang maabot ang kanilang mga pangarap. Ang edukasyon, kayamanang hindi matutumbasan ng kahit anumang material na bagay. Susi ito sa pagkamit ng mga pangarap at tagumpay. Pero dahil sa kahirapan, ilan lang sa kabataan ang nakapagtatapos ng pag-aaral. Sa katunayan, ayon sa Alliance of Concerned Teachers, mayroong 700,000 estudyante ang hindi nakapagtapos ng elementarya at mahigit 1.3 million naman sa high school. Si Rochelle, grade 6 student. Sa kabila ng hirap ng buhay sa ilalim ng tulay kung saan sila naninirahan, pilit niyang itinataguyod ang kanyang pag-aaral. Bago pa sumikat ang araw, maghahanda na si Rochelle sa eskwela. At dahil nilalakad lang ang kanyang paaralan, si Tatay Dante ang nagsisilbi niyang katuwang, kasabay ang 3 pa niyang nakababatang kapatid. Pero hindi tulad ng 3 kapatid ni Rochelle na malayang nakakalakad, si Rochelle kinakailangan pang pasalin ng kanyang ama. Simula nang nanganak siya, nakakalakad po siya hanggang umabot siya ng 8 years old. Nang 9 years old siya hanggang ngayon, 13 years old, hindi na po siya nakakalakad. Nakakatayo man lang siya, maya-maya natutumba kasi dahil sa walang pwersa yung tuhod niya. May growth hormone deficiency si Rochelle, isang kondisyon kung saan hindi naging normal ang kanyang taas para sa kanyang edad at kasarian. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, desidido siyang makapagtapos ng pag-aaral. Kung kaya't todo suporta naman ang kanyang ama. Ganito po kami araw-araw. Hinahatid ko si Rochelle. Kahit third floor po, tinitiis ko po kahit mabigat o kahit napapagod po ako. Sinatsagaan ko na lang para makapagtapos yung mga bata na hindi ko natapos yung pag-aaral ko para sa kanila na lang kinabukasan. Gusto ko po talagang mag-aral para po makapagtapos po ako para po maiahawin ko po yung mga magulang ko sa kahirapan. Dahil sa kakapusan sa pera, hindi na rin nakuhang patignan sa doktor si Rochelle. Bilib po ako sa bata niyan kahit ganyan ang kalagayan niya. Gusto niya talaga makapagtapos ng pag-aaral. So, kung halimbawa makapag-high school siya, nandito pa naman ako para alalayan ko siya habang ako may lakas. Tauhan. Bibong-bibo at sabik matuto si Rochelle. Hindi nagpapadaig, lalo na pagdating sa recitation. Si Rochelle bilang estudyante ay isang masikap na bata. Sa kabila ng kanyang kapansanan, siya ay nagsisikap para siya ay matiso. Naniniwala si Rochelle na maliliit man ang kanyang mga hakbang, sigurado namang malayo ang kanyang mararating. Ipapayo ko lang sa gaya ko na huwag silang mawawala ng pag-asa dahil hindi ako nawala ng pag-asa. Ayan, tingnan niyo, mag-aaral ako. Ay, mag-graduate na ako ngayon ng grade 6 dahil hindi ako nawala ng pag-asa. Katulad ni Rochelle, kahanga-hanga rin ang estudyanteng si Irish na kasalukuyang nasa grade 4. Galing din sa mahirap na pamilya si Irish. Ito ang kanyang inspirasyon para lalong pagbutihin ang pag-aaral. Pangarap niya kasing iahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. At hindi naman nauuwi sa wala ang pagsisikap ni Irish. Lagi raw kasi siyang nasasama sa listahan ng top students ng klase. Dahil dito, ang kanyang ina, todo sikap sa pangangalakal ng basura para maipagpatuloy ni Irish ang kanyang pag-aaral. Kahit walang baong pumapasok kasi lagi siyang may tap eh. Sayang naman kung hindi na siya mag-aaral. Dito, sa maliit na tahanan, nakatira sina Irish. May 5 pang pamilyang nakikihati sa kanila. Maghanap po ako ng bahay para po, di na po kami magsiksikan sa bahay at para po pag natutulog po kami pag umuulan, di na po binabaha. At pagdating sa eskwela, todo aral na si Irish para masulit ang paghihirap ng kanyang ina. Pero hindi pa natatapos sa pagsusunog ng kilay si Irish dahil ang kanyang karunungan, kanya ring ibinabahagi sa kanyang mga kaklase. Sa Irish po ay
siya, tinuturoan niya pa rin po. Nahihirapan po ako sa math. Hindi po siya madamo, kaya sinishare niya po sa akin yung kaalaman niya. Kaya naman pati ang kanilang class advisor bilib sa kasipagan ni Irish. Yung mga kaklase niya na medyo nahihirapan sa mga aralin nila, sa mga takdang aralin, tinutulungan niya ito na may maintindihan nila kung paano nila ito gagawin. Bilib talaga ako kay Iris kasi masipag siya mag-aral. Hindi siya uma-absent. Pag-uwi sa bahay, ang mga kapatid naman ang tinuturuan ni Irish. Pati ang kanyang ina, siya na rin ang matyagang nagtuturong magsulat at magbasa rito. Mahirap naman kasi yan eh. Hindi po. Di po marunong si nanay magsulat kasi po grade 3 lang po ang natapos niya. Nagkusa po akong tulungan si nanay magbasa kasi po naawa po ako kasi po kinalakayan niya po na di marunong magbasa. Minsan nakakasunod ako sa kanya. Kung anong pinapabasa niya sa akin, minsan nahihirapan ako. Sabi na, ayoko na, nahihirapan ako eh. Mama, kailangan mo yan, ano ka ba? Minsan tumatawa siya, kailangan mo yan, pagtyagaan, ako nga nagtsatsaga akong turuan ka, ikaw pa kaya ayaw mo. Sa kapwa estudyante, may mensahe si Irish. Huwag nilang isipin yung kahirapan, isipin nila kung paano sila makatapos ng pag-aaral. Sina Rochelle at Irish, may tuturing na inspirasyon dahil sa kanilang natatanging kasipagan at pagmamalasakit sa kapwa. Sa mura nilang edad, taas noon nilang hinaharap ang mga pagsubok para makamit ang isang magandang kinabukasan.